Alam ni Melasquela na mamamatay kusa si Elizabeth dahil sa sumpa pero nais niyang siya ang pumatay dito at walang magawa si Meliodas. Nagpatuloy ang goddess sa pagpapagaling sa mga kaibigan. Giit ni Elizabeth na nais niyang tawagin siya muling ate ni Merlin tulad nung nasa 12 years old pa lang ito. Interesado si Escanor na malaman ang pagkabata ni Merlin. Subalit dumating si Melasquela at nakita rin niya si Elaine na nagkaroon muli ng buhay dahil sa kanya. Saka nag-transform ito na isang napakalaking ahas na nangwasak sa buong paligid. Inatake nito si Laban pero nailigtas niya naman si Elaine ngunit napunta siya sa bunganga nito. Kaya nais siyang iligtas ni Elaine na inatake ng buntot. Saka umatake ang fairy pero nakiliti lang daw ang demon kaya tinamaan ito na iniligtas ni Diane. Pero muli itong sumugod upang iligtas ang kasintahan. At sa isang iglap ay nailigtas niya si Ban dahil tumubo na ang mga pakpak dahil sa pagmamahal sa undead. Naramdaman nila ang matinding demonic energy wave na nagmumula sa ating bida hanggang sa makatakas na ito sa kulungan ni Melasquela dahil tumubo na rin ang mga pakpak nito. Pero dahil dito ay kinuha ni Escanor ang axe kung sakaling wala na sa kontrol ang captain. Sa kasamaang palad ay naglabas ang bida ng matinding tornado of darkness na ikinatakot din ni Melasquela. Nilagyan sila ni Merlin ng perfect cube upang hindi sila madamay. Habang busy sila Escanor at Meliodas ay sumugod si Ban at gumamit ng fox hunt pero hindi niya makuha ang puso ng demon dahil sa laki ng katawan nito kaya tinamaan siya ng lason. Samantala tuluyan nang nagbalik ang pagiging demon ni Meliodas kaya nagkaka-trash talkan na sila ni Escanor. Saka inihanda nila ang mga sandata at umatake si Escanor at nagliwanag ngunit nasa lag ito ni Demon Meliodas. Hindi nasasaktan si Elizabeth sa lason at pinagaling pa nito si Ban kaya hindi makapaniwala si Melasquela. Saka inatake siya at hindi tinigilan ng earth spikes ni Diane. Nagpalabas pa ito ng mga batong kamao pero di tinamaan subalit paglapit niya ay minartilyo lang ni Diane ang kanyang pagmumukha at pinatalsik. Inatake din siya ni mga tinikniking at nasugat ang buong katawan. Kaya habang plakda ay naisip ni Melasquela na kasing lakas na nila Droll at Gloxinia ang dalawa. Nagpalabas ng malalakas na tornado si Elaine kahit alam niyang mamamatay rin siya pag namatay si Melasquela. Si Gother naman ay ginamit ang teknik upang hindi makagalaw ang demon sa loob ng 10 segundo. Ayaw pumayag di Ban ngunit nagpaalam na si Elaine sa kasintahan. Saka gumamit na ng goddess power si Elizabeth upang tuluyang matalo si Melasquela. Pagkatapos ay nagbalik ito sa tunay na anyo na isang maliit na ahas na hinuli ni Merlin. Pinaghahampas ni Escanor ang captain ngunit natuhad siya nito. Saka nagpaikot-ikot si Meliodas at sinipa si Escanor na agad na nakabawi at muling pinaghahampas ang ating bida na nakasalag ng espada. Ngunit nalaman na lang ni Escanor na natusok na siya ng ating bida. Napabuga na lang ng dugo ang Macho Man at nag-alala ang mga kasama. Sinubukan pa niyang lumaban pero mas sinaktan siya ni Meliodas at napabagsak. Gustuhin mang tumulong ni Elizabeth pero giit ni Merlin na delikado kung tatanggalin niya ang perfect cube. Dahil magtatanghali na ay bumangon ng mas malakas si Escanor at sinabing malakas daw si Meliodas pero pangalawa lang sa kanya. Dahil sa lakas nito ay nagkaroon ng lava sa paligid nito. At dahan-dahan siyang lumapit saka gumamit ng super slash na nagpayanig sa paligid. Pero sinikmuraan pa rin siya ng bida at napaluhod. Giit ni Gother na mas mataas pa rin kasi ang power level ng captain pero nagpatuloy sa pakikipaglaban si Escanor kay Meliodas na sinalag lang ng kamay ang kanyang axe kaya umatake siya ng cruel son subalit pinabanda lang ito ng Demon Meliodas. Saka narinig nilang natutuwa ang Demon King dahil sa ginagawa ng ating bida. Patuloy na umatake ang bida saka naiwan ng espada sa katawan ng katunggali at sinuntok siya sa pagmumukha pero binawian niya ito at tumalbog-talbog sa cube. Subalit sa pagsapit ng eksaktong alas 12 ng tanghali ay magiging invincible si Escanor sa loob ng 1 minuto at tinawag siyang The One. Kaya nang umatake ang bida ay hindi man lang ito nasaktan. At gamit lang ang kamay nito ay nahiwa na ang katawan ni Meliodas at tuluyan itong nanghina dahil sa nakapangingilabot na lakas ni Escanor. Nagtungo sila sa dalawa at kinuha ang captain saka ang susunod nilang destinasyon ay ang Camelot Kingdom. Hindi nila maaaring pagalingin ang sugat ni Meliodas dahil baka patayin sila nito. Pinuri naman ni Diane ang Macho Man pero giit ni Escanor na obvious naman na siya ang mananalo dahil siya ang pinakamalakas. Subalit nang lumapit si Merlin ay bumagsak na rin siya dahil sa mga pinsala, samantala naiinis si Ban dahil wala siyang nagawa kaya niyakap ng kasintahan. Pinaliwanag ni Merlin na delikado ang lagay nila dahil sa bagsak ang dalawang pinakamalakas sa grupo. At nang biglang bumangon si Meliodas ay pinakalma ito ni Merlin at nais niyang ikulong sa Perfect Cube pero ayaw ni Elizabeth. Dahil dito ay nagpa siya ang goddess na sumama sa loob ng Perfect Cube na ginawa naman ni Merlin. Nalulungkot sila Diane pero giit ni Merlin na tuloy ang kanilang misyon kaya kailangang makagawa ng paraan para mapabalik sa dati ang captain pero sa kasalukuyan ay sila King Gother at Diane muna ang kanilang aasahan. Kaya nagbantay sa labas ang tatlo habang nasa kanilang paglalakbay. Nakita ni Orlandi ang giant centipede demon na nagpapatrol at tatamaan siya nito.
Mabuti ay may pumatay sa demon at ito ay si Arthur na tinanong kung nasaan si Merlin. Binuksan ng hari ang lihim na pinto at dumaan sila sa lihim na lagusan. At nang buksan ng pinto ay nakita ang mga taong nagtatago doon. Nagtaka ang mga tao sa Cyclops kaya nagpakilala itong royal member ng mga vampire. Kumain na sila at masaya pa rin kahit nagtatago sa ilalim ng lupa dahil sa mga demon. Giit ni Arthur na malungkot ang lahat pero pilit nilang nililibang ang sarili. Lumabas si Nanashi at sinabing kailangan na nilang isagawa ang plano. Nagtaka ang Cyclops kaya sinabi ni Arthur na susubukan niyang bawiin ang kaharian pero tutol si Orlandi dahil nandoon si Zeldris. Pero balak palang gamitin ni Arthur ang Holy Sword Excalibur na hindi magawang mahugat ng demon. Saka kinausap siya ng Demon King at pinag-utos na kunin nito si Meliodas na kasalukuyang na kay Elizabeth. Ayaw pumayag ni Zeldris pero nakapagpasya na ang Demon King na si Meliodas ang gawing susunod na hari ng mga demon kaya wala siyang nagawa. Saka tinawag ni Zeldris ang 10 Commandments. Subalit walang sumasagot sa kanya dahil ang marami sa kanyang kasapi ay natalo na ng 7 deadly sins. Samantala nagpapahinga lang si Derry-Eri at masaya na daw si Monspit sa lifestyle nilang tahimik. Saka nagtataka ang dalawa kung bakit hindi sila pinatay ni Meliodas katulad noong unang panahon. Saka dumating ang isang babae na may dalang pagkain. Sumagot sila Droll at Gloxinia na umaalis na sila sa 10 Commandments kaya naglaho ang tatak ng demonyo ng fairy at nais patignan ni Droll ang tatak niya sa puwet subalit makikita naman daw sa mata ang palatandaan. Dahil dito ay kakalabanin na lang niyang mag-isa ang 7 deadly sins. Nang dumating sila Chandler at Cusack na kanyang mga lingkod, proud si Cusack sa kanyang master na si Zeldris. Subalit nalulungkot si Chandler dahil ang tunay niyang master na si Meliodas ay hindi nila kasama kaya lumuha ito ng asido. Nang sinabi ni Zeldris na pinag-utos ng Demon King na bawiin si Meliodas ay labis ang tuwa ni Chandler kaya umalis na ito para bawiin ang kanyang master. Subalit nagtataka pa rin sila Cusack at Zeldris sa nais ng Demon King. Samantala nagpapahinga pa rin si Esterosa mula sa pinsala ni Escanor. Nakasakay si Diane sa itaas ng ibigay ni King ang nasirang helmet ni Hellbram dahil ang huling kahilingan ng kaibigan ay ang siguruhing paliligayahin niya si Diane. Saka ginawa din daw pendant ni King ang puso ni Gother na siyang alaala ni Nadja pero hindi mahilig sa sentimental value si Gother. Ngunit nararamdaman niya pa rin ang ligaya pag nakikita ang pusong ito. Kalaunan ay nabalot ng kadiliman ng buong paligid. Saka nandoon na si Chandler sa kulungan ni Meliodas at nagbanta na papatayin ng goddess dahil minanipula daw nito ang kanyang master. Saka mabilis na natanggal ang perfect cube kaya natakot si Hawk at umatake si Merlin ngunit gumamit ang matanda ng full counter dahil siya daw ang nagturo ng teknik na ito sa young master kaya naglaho si Merlin. Pero nagbalik lang pala ito sa tunay niyang anyo. At nakilala ito ni Chandler na ito ang daughter of Belialuan. Kinuha ni Diane sila Meliodas at Elizabeth. Nakilala din ng matanda ang manika ni Gother. At sinabi ni Gother na ito ang nagturo kay Meliodas kung paano lumaban. Ipinag-utos din daw ng Demon King na patayin ang grupo nila pero basta ibigay lang nila sila Meliodas at Elizabeth ay aalis na daw ito ng mapayapa. Hindi pumayag si Diane kaya pinaliit siya ng sobra ni Chandler. At sinusubukang gisingin ni Merlin si Escanor pero tinakpan ng araw kaya wala itong lakas. At ang masaklap pa ay nagcast si Chandler at pinaulanan ang buong lugar ng maraming bulalakaw kaya parang magugunaw na ang mundo sa maraming pagsabog. Nagsaanib puwersa sila Gother at King ngunit nagbanta ang demon dahil nakakagamit siya ng full counter. Giit ni Gother na tatamaan nila ito sa tamang timing. Umatake na nga ang dalawa ng malaking palaso kaya nag full counter na si Chandler, subalit ilusyon lang pala ito kaya nang totoong umatake sila ay tinamaan nila ang demon ng napakalakas na combine move ng dalawa na naramdaman sa malaking bahagi ng mundo. Natuwa sila Hawk at Diane sa kanilang nagawa. Subalit dumating ang napakaraming mga demon kaya pinarami ni King ang sandata at umatake pero isang nilalang lang ang nararamdaman ni Gother dahil ilusyon lang din pala ang mga ito kaya tinamaan sila King ng full counter ni Chandler na nakaligtas pala sa kanilang combined move. Saka gumuhit ito sa palad at gumamit ng absolute order na inilagay kay Gother upang makagawa ng kontrata na bawal siya nitong suwayin. At gumamit ito ng Dragon Claw kay Elizabeth ngunit nakontra ito ni Diane. Kaya nagpalabas ng mga loves si Chandler at kinuha ni King si Diane. Saka iniligtas silang lahat ni Ban. Dahil dito ay lalong nagalit ang matandang demon nang sinapok siya ng guardian form ni King. Ngunit umatake pa ito na kinontra pa rin ng Fairy King. Kaya nagalit si Chandler at nakipagtirahan ito ng maraming mahika kay King habang si Diane ay sumugod at pinagsasapok ito sa pagmumukha pero napatalsik siya. Pinigilan ni Ban sa pagkilos ang demon at inatake sila ni King ng maraming sandata. Saka tinawag ni Ban ng captain dahil kailangan nila ito. Nalaman ni Chandler na immortal ito kaya winasak niya ang katawan. Saka muling nakipagtirahan ng mga atake kay Harley Quinn. Samantala hindi tumutulong si Gother dahil sa nilagay sa kanyang spell kaya napilitan si King na makipagsabayan sa lakas ng demon. Subalit tinamaan ng ligaw na bala si Elizabeth. Nanunood lang si Gother dahil sasabog daw siya pag di sinunod ang absolute order spell. At tuluyan nang nabaliw si Chandler at napinsala ang ating mga bida. Nang dilaan ni Hawk ang tatak sa kamay nito para matanggal ang spell
kay Gother ngunit sinapok ang baboy. At sa oras ng kanilang kagipitan ay ginamit na ni Elizabeth ang goddess power nito pero umatake pa rin ang demon ngunit hindi tinamaan si King dahil ginamitan siya ni Gother ng spell. Saka umatake si King at direktang tinamaan ng High Demon na nabutas ang tiyan subalit nanatili pa rin ang kadiliman sa paligid. Biglang nawala ng lakas si Gother dahil hindi natanggal ni Hawk ang simbolo. Naramdaman nila Cusack na natalo si Chandler. Ngunit alam daw ni Zeldris na pag nagipit na si Chandler ay ipapakita na nito ang tunay na lakas kaya ngayon ay nag-transform na ito sa tunay na anyo. Nang binuksan nito ang espada na napakahaba ay inunahan na siya ni King sa kanais niyang magpaiwan pero ayaw ng mga kaibigan. Kaya nakiusap si King dahil ito lang ang paraan para hindi sila maubos nang dumating ang napakahabang espada ng demon at nawasak ang sandata ni King at nabiyak pa ang lupa sa lakas nito. Nakaligtas si Mama Boar dahil sa isang sunflower dahil dumating pala sila Droll at Gloxinia na iniligtas sila. At nais magpaiwan ng dalawa upang makatakas sila at ang tanging hiling ng dalawa ay ang mabuhay sila para sa hinaharap ng mundo. Agad na gumamit ng combined skill ang mga dating hari upang makulong si Chandler ngunit pumapalag pa ito. At bago pa ito makatakas ay kailangan na nilang umalis kaya kumilos na si Mama Boar. Pero ayaw umalis nila King at Diane kaya gumamit na si Gloxinia ng ugat upang ihagis sila patungo sa mga kaibigan dahil ang dalawang ito ang magiging pinakamalakas na mga fairy at giant sa hinaharap. Sa pag-atake ni Chandler ay nakailag sila ngunit nabiyak na naman ang lupa. Dumating na sila King at Diane sa Boar Hut samantala patuloy na kinakalaban ng dalawa ang High Demon ngunit pagsuntok nito ay nawasak ang bato saka umatake si Gloxinia at natusok niya ito ng malaking insekto na winasak lang ng demon. Saka nahiwa nito ang fairy at sinuntok kaya bagsak sa lupa tapos tinusok pa siya ng walang awang Chandler kaya sumuntok si Droll ngunit naputol ang kanyang kamay at nahiwa sa paa. At habang umiiyak si Diane patuloy ang bakbakan nila hanggang sa matusok din si Droll at tuluyang natalo ang dalawa pero masaya silang makatulong kina Meliodas at Elizabeth. Nang makalayo sila ay nakakita na ng liwanag at nagising si Merlin. At malungkot ang lahat dahil napinsala ang mga kasapi ng Sins at pati si Escanor ay inuubo kaya tinulungan ng goddess. Napag-alaman na may negative energy kasi ang aura ng captain kaya sila nanghihina. At nais dalhin ng prinsesa ang bida upang makalanghap ng sariwang hangin. Samantala sa kabila ng mga kaganapan ay mas lalong tumibay ang pagmamahala ni Laban at Elaine. At sa labas ay nangako ang goddess na mananatili siya sa tabi ni Meliodas. Nakabalik na rin si Merlin sa kanyang anyo at inisip kung saan sila magtatago. Subalit dahil sa matalas sa pang-amoy ni Chandler ay nalaman niya ang lokasyon nila sa katumalon at sinundan siya ng kadiliman kaya nalaman nilang paparating na ito. Pero nagulat sila dahil umiiyak si Chandler sa tuwa nang makitang nagising na ang kanyang young master kaya sinabi ni Ban na siya ang kanilang captain. Naaalala daw ni Meliodas ang lahat pero nais pa rin itong magtungo kay Zeldris. Dagdag pa nitong hindi niya papatayin ang dating mga kaibigan kung hindi siya pipilitin. At tatanggapin na din daw niya ang pagiging Demon King upang mailigtas niya si Elizabeth sa sumpa. Nagalit si Hawk at kumain ng laman ng demon at nag-transform sa kalumipad at pinagsabihan si Meliodas. Subalit sinabi ng bida na alam niya nang nakikita sila ng Demon King sa pamamagitan ni Hawk. At binuwag na ni Meliodas ang 7 deadly sins saka ito umalis. Lumipad sila patungo sa kinaroroonan ni Zeldris habang malungkot ang mga naiwan nitong kaibigan. Naalala ni Hawk ang sinabi ni Meliodas na ginagamit siya ng Demon King para makapag-spy sa kanila. Nang tignan ni Merlin ay nalaman nitong konektado sa purgatorio si Hawk. Nasa isang paraiso si Esterosa at tinanong ni Elizabeth kung nag-away ba sila ng kanyang kapatid saka nagising ang demon at nakita niyang nagbabantay si Peronia. Hindi rin alam ni Hawk ang nalaman ni Merlin. Naisip ni Diane na magtungo sila sa purgatory sa pamamagitan ni Hawk at bawiin ang emosyon ng captain. Giit ni Merlin na ang tatay niya pa lang ang kauna-unahang nagtungo sa purgatory at nakabalik. Subalit sa isang minuto lang na itinagal nito sa loob at pagbalik ay isa ng matanda. At sinabi nito ang lahat ng nakita sa purgatory bago ito namatay. Ang lugar daw na iyon ay napaka-toxic saka mainit din at malamig ng magkasabay. At ang isang minuto sa ating mundo ay isang taon sa loob. Nawala din ang kanyang 5 senses kaya napakahirap ang manatili at kabilaan ng mga naglalaban na halimaw. Dahil sa kaguluhan sa loob ng purgatory ay malabong mahanap nila ang emosyon ng captain saka nagbabantay din doon ng Demon King kaya malabo ang naisip ni Diane. Nagpas siyang magtungo si Ban ng mag-isa dahil isa naman siyang immortal pero ayaw pumayag ng mga kaibigan dahil maaari siyang matrap doon. Nakarating na sila kay Zeldris at nagkasagutan pa sila dahil isang traidor daw si Meliodas. Lumabas na rin si Esterosa at parang namumukhaan ito ni Elizabeth sa ibang katauhan. Nakilala din ito si Elizabeth kaya sinabi nitong hindi na siya makikipaglaban sa trono ng Demon King pero nais niyang mapasa kanya ang goddess. Kaya nilinaw ni Meliodas na nais niyang maging Demon King at sa kanya lang si Elizabeth subalit sumugod ang dalawa pero magkasabay lang silang pinabagsak ng ating bida. Sumugod si Cusack kaya tinusok din siya ni Meliodas dahil ito ay away magkapatid. Natutuwa si Chandler at di makapaniwala si Zeldris sa lakas nito. Subalit pinatigil na siya ni Elizabeth upang di tuluyang
niyang maging masamang demon. Dahil sa lakas na pinakita ng bida ay muli niyang nakuha ang respeto ni Esterosa pero hindi pa rin ito sumusuko sa trono. Si Zeldris naman ay nagagalit pa rin dahil alam niyang nais lang nito ang trono para matanggal ang sumpa ni Elizabeth. Napagtanto daw ng bida na kahit kunin niya ang kapangyarihan ni Zeldris ay hindi niya pa rin matatanggal ang sumpa sa minamahal. Saka nagpatuloy ang kanilang labanan at sumalisi si Esterosa sa goddess na pinigilan ni Meliodas. Nahuli din ng bida si Zeldris at sinabi nito ang sikreto ng kapatid. Dahil dito ay pumayag na si Zeldris na ipaubaya ang trono ng Demon King. Pero nagbabala itong hindi pa rin niya matatalo ang kanilang ama. Giit ng bida na meron na lang silang 3 araw para hanapin ang mga kasapi ng 10 Commandments dahil kailangan niya ang mga kapangyarihan nito na nanggaling mismo sa Demon King upang maging kasing lakas niya ito. Hawak na ni Zeldris ang commandments nila Gother, Droll at Gloxinia. Tinanong ni Esterosa kung paano niya nakuha ang commandments ng mga ito pero maging ang commandment niya ay sinubukang kunin pero walang nangyari dahil kailangan ay pumayag ang host o kaya ay nanghihina ito. Naisip ni Esterosa na makukuha nila ito pag pinatay ang host. At naisip ni Zeldris na magsimula sila sa mga natalo na sila Galant, Malaskila at Grey Road. Nakuha na daw ng bida ang kay Grey Road. Saka pinag-utos sa dalawa na kunin ang commandment ng iba pa. At nagbanta si Zeldris na huwag subukang i-absorb ni Esterosa ang mga commandments na kukunin nila saka sila kumilos. Nagsagawa ng ritual si Ban upang makarating si Ban kaya hinigop ito ng mata ni Hawk saka nahulog siya sa purgatory. Nakiusap si Elizabeth na huwag nang ituloy ang plano dahil siguradong mamamatay ang bida pag natanggal na ang sumpa at hindi niya daw kakayanin kung mawawala si Meliodas. Giit ng bida na kapag nawala ang sumpa ay makakalimutan na rin siya nito kaya hindi na siya masasaktan. Ngunit napaiyak ang goddess dahil parang sinabi na rin ng captain na dahil lang sa sumpa kaya siya minamahal nito. Saka nagbalik sa dati si Meliodas at nangako si Elizabeth na ang 106 na Elizabeth ay minahal siya ng totoo. Saka pinaalala ng bida ang pangako niya na tatanggalin ang sumpa kahit anong mangyari. Dahil ayaw magpaawat ay nagpa siya si Elizabeth na makipagtulungan sa scenes upang pigilan siya. At umatake ng malakas na liwanag ang goddess upang makatakas. Nalaman ni Merlin na ninakaw ang commandment ni Grey Road at naramdaman ni King na may isang malakas na patungo sa kanila. Giit ni Merlin na susubukan niyang makipagnegosasyon. Kaya kinausap niya si Zeldris at nag-transform kaya nakilala nitong si Merlin ang babaeng na blessed ng Supreme Deity at Demon King. At bago umalis ay nag-iwan si Merlin ng isang halimaw para marinig nila ang usapan. Iniligtas ni Dryfus ang magkasintahan sa isang demon bear saka tinusok niya ito at bago makaatake ay inunahan ito ni Hendrickson ng Purge. Ngunit dumating pa ang maraming demon at mabuti ay napatay nila agad ang mga ito. Saka pinagalitan ni Dryfus ang dalawa dahil sinasakop na sila ng mga demon ay nakuha pa nitong mag-date, sana all. Tinanong din nila ang dalawa tungkol kay Gil na kanidnap ng isang mage. Nang marinig ni Princess Margaret ang boses ni Gil, nagpatuloy silang maglakbay. At pagsapit ng gabi ay nagpasalamat ang prinsesa sa dalawa. Nang umalis ang prinsesa para maglakad ay sinabi ni Henry na malaki ang nawalang panahon kina Margaret at Gil dahil sa mga nangyari na kinasangkutan nila. Akala nila ay umiihi lang si Margaret ngunit nagtungo ito sa isang kuweba kaya nagsimula na silang hanapin ito. Nang mawala ang fog ay nakita nila ito sa kuweba kaya pumasok sila at nakita ang druid altar. Kinausap ng estatwa ang prinsesa dahil narinig daw nito ang kanyang dasal pero kailangang may isakripisyo siya para matupad ito kaya pinigilan ng dalawa pero pumayag na si Margaret kaya nakapasok sa kanya ang isang nilalang. Nagkaroon ito ng mga pakpak dahil ito pala ay si Lodushel na pinuno ng 4 Archangels saka nagplano ito na sugpuin ng demon race. Noong unang digmaan ay sinakripisyo daw ng goddess race ang mga pisikal na katawan upang makulong ang demon race. Kaya nanatili ang kanilang mga kaluluwa sa mga relic at naghintay ng pagkakataon na magkaroon ng sasapi ang katawan. Saka gumamit ito ng spell na nakasisilaw habang nakikipaglaban pa rin ang mga Holy Knight sa mga demon hanggang sa malapit ng makain ang mga ito pero biglang sumabog kaya nakaligtas sila. At nakitang namamatay ang lahat ng mga demon sa paligid dahil nandoon na pala sila Sariel at Tarmil na mga miyembro ni Lodushel kaya nakaligtas ang mga tao. Kahit anong atake ay nagkakakalyo lang ang kamay ni Gil pero hindi mawasak ang magic power. Nang dumating si Vivian ay wala na si Gil dahil dumaan ito sa bubong subalit nasa itaas pala sila ng mga ulap. Pinaliwanag ni Vivian na mamamatay lang sila kung magbabalik sa Leones kaya magmahala na lang daw sila pero giit ni Gil na shut the fuck up bitch. Nais daw gumawa ng baby ni Vivian nang bigla itong pinatay ni Lodushel dahil ito ang kahilingan ni Margaret. Subalit dahil dito ay kailangang sundin ng prinsesa ang kapalit nito na gagamitin ang kanyang katawan sa digmaan. Dumating na rin sila Dryfus at Henry. Nang may maramdaman si Margaret na napakalakas na kapangyarihan ang paparating. Giit ni Zeldris na nanatili pa ring neutral ang Belialuan. At inalala nito ang kwento ni Merlin na pinag-aagawan ng dalawang Diyos pero sinabi nito na kakampi siya sa kung sino ang makapagbibigay ng pinakamagugustuhan niyang regalo. Kaya binigyan siya ng Demon King ng lahat ng kaalaman sa Demon Secret
secret arts at proteksyon sa Goddess Brainwashing Spell. At ang Supreme Deity ay binigyan siya ng proteksyon mula sa mga masasamang sumpa. Pero matapos matanggap ang mga regalo ay tinanggihan niya ang dalawang Diyos. Dahil dito ay winasak ng dalawang Diyos ang Belialuan. Pero nakatakas si Merlin dahil sa mga kapangyarihan nito. Tinanong ni Merlin kung bakit nagpa siya itong tulungan si Meliodas. Pero bago niya ibigay si Melascula ay nais ni Merlin si Elizabeth. Giit ni Zeldris na hindi ito ibibigay ni Meliodas. Kaya ang bagong request ng mage ay nais niyang kapalit ay si King Arthur, ngunit hindi daw ito kilala ni Zeldris. Kaya nais na lang ni Merlin na pakawalan nito ang mga tao na nasa ilalim ng Commandment of Piety at huwag sasaktan ng mga demon ang mga ito. At agad naman na tinanggal ni Zeldris ang spell sa mga ito. Pero ayaw pa rin ibigay ni Merlin kaya naghinala ang demon. Dahil hinihintay pala ni Merlin na dumating ang napakalakas na atake na nagmula pala kay Ludo Shell.